Puntahan naman natin ang botohan sa San Juan kung saan marami pa rin ang nakapilang mga botante. May live report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, narito nga ako ngayon sa San Juan Elementary School, ang eskwelahan na may pinakamalaking voting population sa buong lungsod ng San Juan, naaabot sa halos 10,000 mga botante. At dahil nga kulang-kulang isang oras na lamang at magsasara na yung mga voting precincts ay sa buong bansa yan, marami pa rin tayong mga nakikita ng mga kababayan na dumaragsa sa mga presinto at humahabol para sila ay makaboto. Makikita po natin yung haba ng mga pila dito sa mga presinto sa San Juan Elementary School. At dahil nga sa haba ng pilang yan, hindi maiwasan yung magkaroon ng iringan kanina. Ang reklamo nila, yung singitan sa pila. Pinasisingit di umano ng poll watcher ang ilang kararating lang ng mga botante. At narito ang panayam natin kanina sa isang nagrereklamo. Yung naka-assign doon na nagbabantay sa pila, siya mismo yung nagpapasingit. Pinapasingit niya sa harap kung matagal na daw nakapila yon. Dapat nando pa siya sa dulo. Ako na unang nakapila doon. 1 hour na. Tapos yun kararating lang, gusto niya mauna rito. Dito rin sa San Juan Elementary School nagkaroon ng aberya ang dalawang vote counting machine kanina, pero kalaunan ay naayos din ang problema. Sa ngayon, Jessica, Vicky at Igan, ay ang tansya ng mga Board of Election Inspectors ay nasa 75% na nakakaboto dito sa San Juan Elementary School. Samantala, sa kabila naman ng walang patid na mga paalala, hindi talaga may iwasan ang mga lumalabag sa patakaran ng COMELEC. Kanina, Jessica, huling-huli sa camera ang pamamahagi ng mga polyetos at sample ballots sa mga botanteng boboto pa lang sa Santa Lucia Elementary School. Yung mga namimigay, kinakausap pa yung mga botante na tila may pinapaliwanag o marahil ay kinakampanya pa. Ang ilang mga kababaihan, nakunan din natin, umiikot pa sa palibot ng mga eskwelahan kung saan naroon yung mga presinto para ipamahagi yung mga campaign materials. Ayon sa patakaran ng COMELEC, bawal ang anumang paraan ng pangangampanya sa loob ng 100 meters mula sa eskwelahan kung saan naroon ang mga presinto sa mismong araw ng eleksyon. Naroon din yung mga pulis na nagbabantay, pero sabi nila, sinisita raw nila yung mga namimigay ng polyetos, aalis sandali yung mga namimigay pero bumabalik din. Nilapitan ko yung mga namimigay ng mga polyetos para alamin kung alam ba nila ang batas na ito at ito ang kanilang sagot sa atin. Ate, ano yung pinamimigay niya? Kay Matay. Mga Ismail Matay. Opo. Pero ate, alam nyo ba na bawal yan? Mismong araw ng eleksyon? Hindi sa naman. mismong tabi pa ng presinto? Hindi, dito. Malayo pa to sa presento eh. Ayun lang yung presento doon. No? Malayo po ba yan? Malayo na to. Oo. Ayan lang po ang presinto. Ayan lang po. Oo. Tabi. Oo. Hindi, doon pa. So, wala kayong nakikitang masama sa ginagawa? Wala naman. Wala namang masama dito. Sample balot lang to eh. Ano yung pinamimigay niya? Ayan. Ano yung mga yan? Ano lang po, yung... Pamphlets? Mga pamphlets? Hindi po. Alam niyo po ba na bawal yan? Ay, bawal. Di ba bawal yan? Oh, Oh, ba't niyo po ginagawa? wala. Ha? Ha? Bots lang po. Ano po? Napag-utusan po ba kayo or something? Hindi po, wala po. Pero kasi di ba ito po yung ito lang yung presinto. Opo. Tapos namimigay po kayo sa mga boboto na. So yan, Jessica, yung kanilang mga pahayagan, at sa ngayon ay aantabayanan natin yung pagsasara na mamaya-maya lamang alas 5 in punto ng mga voting precincts para matapos yung botohan sa buong bansa. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa San Juan Elementary School. Ako po si Mariz Umali nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Mariz Umali. Pakisabi mo na dyan sa mga BEI, dyan sa yung kinaroroonan na sabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista ay pwedeng mag-extend ng 1 hour hanggang 6 o'clock yung mga presinto na nagkaaberya yung kanilang mga VCM. At kung sakali ang dami pang mga hindi nakakaboto, Mariz, at nandoon pa kahit beyond 6 p.m. pwede raw, basta nandoon na sa presinto mismo. Maraming salamat muli sa'yo. Ipararating natin yan. Okay.